Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag maganda ka. Charot. So, today is Wednesday. So, yon lumabas kami nino kanina. Pumunta kami sa Central Bank na kumain kami doon at nanood ng sine. Ang ganda nung pinanood namin. Alam mo yon masyado siyang, napaisip ako doon sa napanood namin about ghost, na in love siya sa ghost. Pwede ba yun? Tapos, ang naloloka ako doon, yung ghost, kinasal sila. Tapos hanggang sa, naging inspirasyon niya, yumaman siya, tapos hanggang sa namatay siya, yun nagkita na sila ng ghost. Ganon. Tapos, ang maganda pa kanina, yun, kumain kami sa Japanese food. Alam mo naman kasi sino, mahilig sa 50% off. So, kasi Wednesday ngayon, kapag yung Wednesday dito, yung sine 50%, dati kung napapanood mo siya ng 500 ng isang tao, ngayon 250 na lang. O, di ba mga ganon. Tapos, yung food, may 50% off din. Maraming discount. Marami siyang mga privilege na nakaloloka ako sa kanya. Kung saan niya pinagkukuha yun. Anyway, so, kasi sino kasi, ang gusto niya kasi, nakakatipid kami. Tapos, alam mo yun, na-enjoy namin. At na-enjoy ko naman today. O, di ba? So, yun. So, ngayon, marami tayong chika. Isa na dito, syempre, yung Miss Universe Philippines candidates, ang bongga. Nagpalawan pa sila. So, pumunta pa sila sa Palawan, Mindoro, Palawan. So, sabi ko, grabe yung Miss Universe candidates talagang, alam mo yon na parang, swerte nila kasi parang kung iisipin mo, privilege din yung makapunta ka sa iba't ibang sulok ng mundo na libre, di ba? Libre yung hotel, libre yung pagkain, libre yung gastos, katulad na lang halimbawa, yung Aqua Boracay nila, hindi biro yun. Pagkatapos, marami pa silang pinuntahan. Pumunta pa sila Sultan Kudarat, hindi din biro yun, di ba? Tapos pumunta sila sa Palawan, sa Oriental Mindoro. Kumbaga parang kung iisipin mo yung privilege na experience nila na parang maikot yung ilang lugar sa ating bansa. So, ang daming magagandang lugar sa Pilipinas. Ewan ko ba, ba't hinahangad nyo pumunta ng Thailand, hinahangad nyo pumunta ng ibang bansa. Pero sana maikot nyo muna yung ganda ng Pilipinas, di ba? So ako nga sabi ko, pag umuwi ako talaga, isa sa mga gagawin ko talaga, iikutin ko yan. Pupuntahan ko yung Cebu, Davao City, yung mga ganyan. Tapos ano pa ba, yung sa Bicol, ayun, gusto ko rin puntahan yan. Sa Baguio, 'di ba? Sa Subic, ang daming lugar sa Pilipinas, lalo na sa mga kaduluduluhan pa ng mundo, 'di ba? Ng Pilipinas. Marami tayong pwedeng gawin, puntahan. Ay nako, exciting, 'di ba? So 'yun. Anyway, so sana magawa natin yan in the future. So, yun nga, sabi ko nga, grabe ang Pilipinas, ang ganda. Sobrang ganda. At yung mga kandidata natin, syempre, papunta na sila sa exciting moment ng labanan. So, konting-konti na lang, ayun na, nandoon na sila sa exciting moment. Kumbaga, parang ang nakakatakot dito talagang, alam mo yung pressured na nung kandidata, lumalabas na dyan. Kasi parang syempre yung iba, iniisip nila paano sila papasok sa semifinals, paano sila mananalo. Ano nga ba yung mga dapat gawin ng kandidata? Ako para sa akin, siguro ang dapat nilang gawin ay i-enjoy lang yung momento. Ayun naman kasi yung importante, yung ma-enjoy nila talaga yung moment. Kasi ayun yung kailangan nilang gawin. Kaysa yung isipin nila paano sila mananalo. So, I think, go to the flow. So, relax nila yung sarili nila. Kasi the more na relax sila, the more na makakapag-deliver sila ng bonggang-bongga sa prelim at saka sa coronation night. Tama ba? So, yun. So, mas lalabas yung aura nila kasi hindi sila na-stress, hindi sila na-worry. Kumbaga, parang kalmado lang yun lahat. Dapat ganon. So, yon. So, sino kaya yung mga girls na magiging kalma, lalo na sa mga front runner? Kamusta naman? So, yung mga front runner dyan, yung matinding pressured kasi, syempre, iniisip nila, paano pa sila mag-glow, di ba? Paano sila
mas kakabog, lalo na sa coronation night. Siyempre dapat prepared ka. Bago ka pa lang sana sumali sa Miss Universe Philippines, napaghandaan mo na yan, naplanuhan na ano ba ang gagamitin, ano ba yung gagawin, ano ba yung gusto mo talagang ipakita sa entablado. Kapag ganun yung kandidata, talagang siguradong mananalo ka dito kasi may planning ka. Yung from the beginning pa lang. So, ano ba yung gusto mong ipakita, yung mga ganon. So, isa nga dyan sa mga nakikita natin, syempre yung mga front runner, ayun yung nag-expect tayo sa kanila ng more, 'di ba? Lalo na kay Cebu. Si Cebu kasi parang to be honest, maganda si Cebu, maganda yung performance niya. Pero syempre naghahanap tayo sa kanya ng pasabog, 'di ba? So 'yon. So tingnan natin kung ano yung gagawin niya. Alam nyo, medyo na ano din ako dito kay Pampanga. Si Pampanga, yung gala night nila, grabe kumabog. Ang gandang babae. Sabi ko nga, pag titignan mo si Pampanga, talagang pwede mong dalhin to sa Miss Universe. Ang laking babae, ganda ng legs, ganda ng mukha. Ang kailangan lang ni Pampanga siguro, yung consistency niya kasi yun yung nawala. So, hindi ko alam kung okay ba sa Miss Universe organization yung galawan ni Pampanga, kung napapansin ba nila, or nagagandahan din ba sila. Pero kasi sa photos, maganda talaga si Pampanga. At kapag tinignan mo naman siya sa video, telegenic naman siya. Pero may mga photos siya kasi nalabas dito sa Miss Universe Philippines, hindi masyadong kumakabog yung beauty. Pero meron siyang momento na lumalabas yung ganda niya. Katulad na lang halimbawa sa Hello Glow, lumabas yung ganda niya doon, 'di ba? Kung titignan mo. And then pagdating dito sa saan ba 'to? Eto, yung runway challenge nila, lumabas din yung ganda niya doon. Tapos napansin ko din yung ganda niya sa national costume. Hindi ko napansin yung ganda ng national costume niya, pero yung ganda ng mukha niya, talagang panalo talaga si Cyril. So, yon. Si Atisa Manalo naman, to be honest, Diyosa talaga eh. Pag nakita mo talaga siya, consistent. Kahit alam mong pagod na si Atisa, consistent pa rin siya eh. Hindi mo naramdaman na parang lumubog siya or nawala siya sa eksena. Hindi mo maramdaman. Lagi siyang nandoon na talagang ramdam mo yung angat niya from the beginning until now. Yung graphic niya ba, parang hindi siya bumaksak, tumaas, tapos level lang. Kasi kung mawawala man siya sa eksena, hindi mo maramdaman na nawala siya sa eksena. Lagi siyang nandoon, di ba? So, si Atisa yung nakita kong na consistent niya talaga yung competition. So, yon. Consistent siya from the beginning until now, di ba? Napansin niyo yung consistency niya talagang grabe. So, hindi siya nawawala sa eksena. Ganon din si Taguig. Si Taguig nga nawala pa sa eksena si Taguig eh. Yung parang lumubog yung eksena niya tapos biglang bumalik na naman. Lumubog tapos biglang bumalik na naman. Para sa akin, sino ba ang consistent na candidates? Actually, talaga, from the start until now, ang naging consistent, number one, ay si Atisa Manalo. Si Atisa Manalo talaga, na wala ka talagang mararamdaman na nagpabaya siya, na wala siya sa eksena. Lahat, day by day, talagang kataw na kataw siya. And then, sa bawat eksena nila, binibigay niya talaga yung best niya. So, hindi mo maramdaman na parang, ay, wala lang siya dito. Kung hindi mo siya nag-perform ng bonggang-bongga, makikita mo naman yung beauty niya talaga, all out talaga, di ba? And then, number two, si Baguio. Si Baguio din, from the beginning until end, hanggang ngayon, di ba? So, talagang consistent din si Baguio. Tapos, talagang umaari by styling. Kung mawala man siya sa may eksena, pero ando doon pa rin, magagandahan ka pa rin sa kanya. Kasi consistent nga siya sa styling, consistent siya sa ipinapakita niyang performance, at yung beauty na meron siya, talagang consistent din. Para siyang si Atisa. And then, pangatlo, si Victoria Velasquez Vincent. Si Victoria Velasquez Vincent, yung consistency niya from the beginning until now, ando doon. Hindi siya nawawala sa eksena, hindi siya nagpapabaya sa styling, hindi mo mararamdaman na lulubog, lilitaw, talagang as in, andyan siya, consistent. Yung ingay, yung beauty, lahat ng ginagawa niya ay nandoon lagi. Binibigay niya yung best niya. Kaya parang feeling ko,
sa totoo lang, pwede talagang mag-top 3 si Baguio, si Tara Valencia, kasi yung consistency niya talagang mapapansin mo na hindi talaga siya nanghina. As in talaga, kung ilalaban mo siya sa international pageant from the beginning until end, pwede. Kasi hindi mo makikitaan ng tamad moment. 'Di ba? Number 2, si Victoria Velasquez Vincent. Ganun din talaga. From the beginning until now, talagang masasabi mo yung consistency niya nandoon. O, di ba? And then, pangatlo ay si Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, ganun din. Katulad ni Tara, katulad ni Victoria, consistency nandoon. So, hindi mo mararamdaman na ang hina na ng laban nila. Hindi katulad ng ibang kandidata na parang biglang mawawala, tapos biglang babalik, biglang mawawala, biglang babalik. Sa Australia, nawala, tapos bumalik, nawala, ganon. Ganon din si Northern California, si Zambales, ganon din. So parang si Pampanga, ganon din. So kung consistency ang pag-uusapan, tatlong kandidata ang nakita ko yung consistency. Si Atisa Manalo, si Tara Valencia at saka si Victoria Velasquez Vincent. So ngayon tingnan natin kung sila nga ba ang magta-top 3 sa coronation night ng Miss Universe Philippines for 2024. So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Anong tingin ninyo? Tingin ba ninyo silang tatlo nga ba ang may iwan dito sa competition? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.